Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Welcome po ulit sa ating channel. Welcome na rin po kung bago ka pa lang po sa ating channel. Gumagawa po ko ng mga vlogs and reviews ng mga foreclosure properties. Nandito po tayo sa Altachera Homes, dito po sa GMA Cavite. At meron po tayo sisiliping pag-ibig foreclosure property na perfect sa mga gusto magnegosyo. Yung property ay located po sa commercial area, tapos nasa main road din. Napakagandang property investment nito. Kagandahan sa property, kung napansin nyo, meron na pong grocery store sa labas ng subdivision. Merong Pure Mart at Dali. Meron din ditong gasoline station. Kompleto na po dito ang pangangailangan nyo. Halika at silipin natin yung property. Ang status po ng mga foreclosure property ay as is where is, na ang ibig pong sabihin, kung ano po ang nakikita nyo, yun na rin po mismo ang i-award sa inyo. Once na manalo po kayo sa bidding, kayo na rin po ang gagastos para sa repairs and renovation. Kaya siguraduhin magtabi na lang po kayo ng extrang budget para sa additional expenses sa pag-acquire ng foreclosure property. Paalala po na wala pong ahente si Pag-ibig. Pwede po kayo makakita ng mga properties online na binabenta ng mga ahente. Sila po ang sasali sa bidding para sa inyo. Gagamitin po nila ang iyong requirements para mag-bid, pero doble o triple na po ang dadagdag nila sa property para siguradong silang manalo sa bidding. Pero kayo rin pong mahihirapan nun sa huli. Magiging malaki din po kasi yung loan at monthly nyo kay Pag-ibig. Kaya ingat-ingat na lang din po sa lahat. Mas okay na kayo pa rin mismo ang sumali sa bidding. Disclaimer na rin po na hindi po ako ahente ni Pag-ibig or connected sa kahit anong real estate company. Ako po ay naghahanap din ng foreclosure property na pwedeng i-bid. And through this vlog, nasi-share ko po yung aking experiences sa paghahanap ng foreclosure sa bahay. Kung may property request po kayo, i-comment nyo lang po sa comment section. Try po natin yung puntahan sa mga susunod nating property visit. So keep on watching guys. Thank you. Kapag nakarating po kayo dito sa Rotonda, pasukin nyo lang po yung may guardhouse. Dire-diretso na lang po yan. Along main road lang po yung property. Itong mga bahay dito ay ginawa talaga para gawing commercial area. So keep on watching guys. Thank you. Ito na po yung property. At ito naman ang itsura ng mga katabing bahay. Naka 4-lane road na rin siya. Kaya goods na goods ito para sa akin. Isa lang ang nasabi ko nung nakita ko ito. Talagang napakaganda magtayo ng negosyo dito. Ito ay located sa Block 47 Lot 54 ng Phase 4. Townhouse po siya na merong 75 square meter na lot area at 41 square meter naman na floor area. Ito ay nasa tranche number 303. Item number 131. Maayos pa yung bahay. Okay pa yung kisame at bubong, pati mga bintana. Hindi ko lang sigurado bakit nakabukas yung bintana nito. Yung mga ganitong bahay ay walang partition sa taas. Pero pwede mo itong palagyan ng hanggang 2 kwarto. Tingin ko bare finish pa rin po ito. Ibig sabihin, walang pintura yung dingding at wala ding tiles yung sahig. Itong katabing bahay ay may bakod na. Kaya kung sakaling hindi ka muna magbabakod ay okay lang din. Lalo kung nag-iipon ka pa ng budget. Medyo mataas na rin yung damo dito, pero controllable pa naman. Hindi pa ganun kasukal. Ito palang tapat ng property ay may negosyo din. Nagtitinda sila ng pet products gaya po ng dog at cat food. Meron din ata silang hardware supply. So ayan, ekis na yung ganyang negosyo. May kakompetensya na kaagad sa malapit. Ang minimum bid amount nito is 1,841,400 pesos at ang bid submission ay from November 13 hanggang 17.
Kaya meron ka pang hanggang this week para mag-ocular visit, baka magustuhan mo din ito. Pag-usapan natin yung distance ng property from the major highway at main road. 18 km lang ang layo ng property going to Southwoods exit ng South Luzon Expressway. May mall na rin at mga restaurant sa Southwoods kung sakaling gusto nyo mamasyal. Hindi nyo na rin kailangan pumunta ng Festival Mall sa Alabang. Meron na rin pong hospital sa Southwoods. 4 km naman ang layo nito papunta sa bayan ng GMA Cavite. Ang mode of public transportation po dito ay jeep at tricycle at masasabi ko po accessible itong property. Bago tayo magtapos, ikwento ko na rin ano ba yung nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa property. Unahin natin yung nagustuhan ko. Number 1, perfect po ito para sa lahat ng mga business-minded person. Napakaraming pwedeng ilagay na negosyo dito. Pwedeng laundry shop, barbershop o salon, mini grocery at kung ano-ano pa. Parang typical na bahay ng mga incheck na iyong babae tindahan tapos yung taas naman ay tirahan nila. Number 2, malaki po yung sukat ng lote. Kung gusto mo talaga magkabahay lang at wala kang balak lagyan ng negosyo, malaki po ito. Wala kayong magiging problema sa parking. Tingin ko kasya po dito kahit 2 kotse. Number 3, mataas po yung elevation ng property. Sigurado akong hindi binabaha dito. Marami po kayong dadaan ng paahon papunta rito, kaya sigurado walang baha dito. Punta naman tayo sa bagay na hindi ko nagustuhan. Iisa lang naman siya, pero hindi ko talaga siya mako-consider na ayoko. Para sa akin, mas okay sana kung corner lot siya, o kaya nasa bukana. Kapag may negosyo ka kasi, maganda nakita ka agad yung tindahan mo. Malaki ang advantage kapag corner lot ka. Ayun lang. Pero nevertheless, goods na rin yung property. Ikaw, nagustuhan mo ba yung property? Meron ka bang nagustuhan dito? I-comment mo naman. Para po sa mga bago pa lang po sa ating channel, kapag po sinabing foreclose sa property, ito po yung mga property na nakaloan kay Pag-ibig o kay bangko. Pero babawin po nila yon kung sakaling di na po ito kayang bayaran ng dating may-ari at ibibenta po ulit sa iba. Pero bago ito mo foreclose, makakatanggap po ng notice o letter yung may-ari at bibigyan sila ng 1 year para ma-redeem yung property at isettle yung balance nila. Kaya nga advice ko kung sakaling kukuha kayo ng bahay na nakapinancing, siguraduhin kakayanin nyo po yung monthly amortization kahit magkaroon kayo ng emergency. Sayang din po kasi yung ibinayad nyo kung mapaporclose lang din po yung property. Pakilike na rin po ng ating video kung nagustuhan nyo po yung ating presentation. So ayun, kung ganitong mga content ang hinahanap mo, pakiclick na lang yung subscribe button dyan para update ka sa mga next na uploads natin. See you sa next vlogs! Salamat!